Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Juana Marie de Munino at ang tatalakayin ko ay tungkol sa morpolohiya. Ang morpolohiya ay ang pag-aaral ng mga morpema ng isang wika at ng pagsasama-sama ng mga ito upang makabuo ng salita. Kung ang panolohiya ay tungkol sa pag-aaral ng set ng mga tunog na bumubuo ng mga salita sa isang wika, ang morpolohiya naman ay ang pag-aaral sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng iba't ibang morpema. Ang salitang morpema ay galing sa katagang morpheme sa wikang Ingles na kinuha naman sa salitang Griego na ang ibig sabihin ng morph ay anyo o unit habang ang im naman ay ang ibig sabihin kahulugan. Ang payak na kahulugan ay ang pinakamaliit na unit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan. Ang pinakamaliit na unit na hindi na maaari pang mahati nang hindi masisira ang kahulugan nito. Ang morpema ay maaaring isang salitang ugat o isang panlapit. Dumako naman tayo sa tatlong anyo ng morpema. Ito ang ponema, salitang ugat, at ang panlapit. Ang una ay ang ponema. Ito ay ang ginagamit ng makahulugang tunog o ponema sa Filipino na nagpapakilala ng gender o kasarian. Isang ponema lamang ang binanggit, ngunit malaking factor na ito upang mabago ang kahulugan ng isang salita. Halimbawang salita ay yung profesor at propesora. Nakikilala ang pagkakaibang ito sa pamamagitan ng ponemang A sa posisyong final sa dalawang salita. Ang ponemang A ay isang makahulugang unit na nagbibigay ng kahulugang kasarian ng isang babae. Sa makatuwid, ito ay isang morpema. Ang salitang propesora ay may dalawang morpema. Ang salitang propesor at ang kanyang ponemang A. Magbigay pa ako ng ilang halimbawa na may dalawang morpema na nagpapakilala ng kasariang babae. Ang salitang doktora na may dalawa rin morpema. Ang salitang doktor at ang kanyang ponemang A. Ang salitang senyora din. Ang salitang senyor at yung kanyang ponemang A. Ngunit, hindi lahat ng mga salitang may inaakalang morpemang A na ikinakabit ay matatawag na morpema na, tulad ng salitang maestro na naging maestra. Ang mga salitang ito ay binubuo lamang ng tigi-isang morpema, ang maestro at maestra. Ang mga ponemang O at A na ikinakabit ay hindi mga morpema, dahil wala tayong salitang maestro na walang O at A. Ang morpemang O at A na ikinakabit dahil nagpapakilala ito ng kasariang panlalaki at ganun din sa pambabae. Ilang halimbawa pa ng mga salita na may iisang morpema lamang tulad ng bombero. Hindi siya pwede maging bomber at ito'y dapat na bombero o bombera. Ang salitang kusinero din. Hindi pwedeng maging kusinera dahil dapat kusinero siya o kusinera. Isa din yung salitang abogado. Hindi siya pwedeng maging abogad dahil dapat siyang maging abogado o abogada. Ang ikalawang anyo ng morpema ay ang salitang ugat. Ang mga morpemang binubuo ng salitang ugat ay may salitang payak, mga salitang walang panlapit, mga salitang nakakapag-isa, tulad ng mga halimbawang salita na tao, pagod, taas, sulat, laba, basa, saya, at iba pa. At ang ikatlong anyo naman ay ang panlapit. Ito ang mga morpemang ikinakabit sa salitang ugat. Ang mga panlapi ay may kahulugang taglay, kaya't bawat isa ay may isang morpema. Halimbawa, ang panlaping na may kahulugang pagganap sa kilos na isinasaad ng salitang ugat. Ang pandiwang umaawit, ang panlaping na nangangahulugang gawin o ginawa ang kilos ng pag-awit. Ilang pang halimbawa tulad ng mag-ina, ang panlaping mag, at ang salitang ugat na ina, tulad din ng salitang maganda, ang panlapin niyang ma, at ang salitang ugat na ganda. Ang panlapi ay may 5 uri. Ang onlapi,
gitlapi, hulapi, kabilaan, at ang laguhan. Una, ang pag-uunlapi. Ito ang paglalagay ng panlapi sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, ang salitang mabait na may unlaping ma na makikita sa unahan ng mabait na may salitang ugat na bait. Ikalawa, ang pagigitlapi. Ito ang paglalagay ng panlapi sa gitna ng salitang ugat. Halimbawa, ang salitang lumigaya na may salitang ugat na ligaya at ang gitlapi niyang na makikita natin sa gitna ng salitang lumigaya. Ikatlo, ang paghuhulapi. Ito ang paglalagay ng panlapi sa hulian ng salitang ugat. Halimbawang salita, ang kantahan. Ang salitang ugat niya ay kanta at ang hulapi niyang han na makikita sa hulihan ng kantahan. At ang ikaapat naman ang kabilaan na pinagsamang unlapi at hulapi. Ito ang panlapi na ikinakabit sa unahan at hulihan ng salitang ugat. Halimbawang salita ay ang pasiglahin na may salitang ugat na sigla at ang unlaping pa na makikita sa unahan at ang hulaping hin na makikita sa hulihan ng pasiglahin. Ang panghuli at ikalimang uri ng panlapi ay ang laguhan. Ang mga panlapi ay ikinakabit sa unahan, gitna at hulihan ng salitang ugat. Halimbawa nito ang salitang pagsumikapan. Ang salitang ugat nito'y sikap at ang mga panlaping pag na isang unlapi, ang panlaping na isang gitlapi, at ang panlaping an na isang hulapi na makikita sa unahan, gitna, at hulihan ng salitang pagsumikapan. Samantala, pansinin naman natin ang salitang babae, bagamat mayroon itong tatlong pantig na katulad ng masipag at mabait, ito ay binubuo lamang ng iisang morpema. Hindi na ito mahati pa sa maliit na unit o bahagi na hindi masisira ang kahulugan nito. Hindi morpema ang mga be, baba, bae, abab at ab na maaring makuha sa babae. Maaring may maibigay tayong kahulugan sa baba at aba, ngunit kagaya na nasabi ko kanina at napaliwanag, malayo na ang kahulugan ng mga ito sa salitang babae. Dumako naman tayo sa dalawang uri ng morpema, ang leksikal at ang pangkayarian. Ang una, ang mga morpemang may kahulugang leksikal. Ito ay tinatawag ding pangnilalaman, pagkat may kahulugan ng kanyang sarili. Ito ay nangangahulugan na ang morpema ay nakakatayo ng mag-isa, sapagkat may angkin siyang kahulugan na hindi na nangangailangan ng iba pang salita. Ang halimbawang pangusap na magaling sumayaw si Rick, kaya siya ay nanalo sa dance contest. Ang mga salitang magaling, sumayaw, Rick, siya, nanalo, dance, contest ay mga salitang nakatatayo ng mag-isa dahil nauunawaan kung ano ang mga kahulugan nito. Kabilang sa uring ito ang mga salitang pangalan, pandiwa, pang-uri at pang-abay. Tulad ng mga salitang Greek, dance at contest na isang pangalan, ang siya na isang panghalip, ang salitang sumayaw at nanalo na isa namang pandiwa at ang pang-abay na magaling. Ang halimbawa naman ng pang-uri ay tulad ng mga salitang maligaya, pasaway at marami. Ang huli ay ang mga morpemang may kahulugang pangkayarian. Ito ay walang kahulugan sa kanyang sarili at kailangang makita sa isang kayarian o konteksto upang magkaroon ng kahulugan. Ito ang mga salitang nangangailangan ng iba pang mga salita upang mabuo ang kanilang gamit sa pangungusap. Tulad ng halimbawa kaninang pangungusap na magaling sumayaw si Rick, kaya siya ay nanalo sa dance contest. Ang mga salitang si, kaya, ay, sa,
ay hindi makikita ang mga kahulugan at gamit nila sa pangungusap kung wala silang iba pang kasama. Ngunit ang mga salitang iyon ay mayroong malaking papel na ginagampanan dahil ang mga ito ang nagbibigay linaw sa kahulugan ng isang pangungusap. Hindi naman maaaring sabihing magaling sumayaw Rick, siya nanalo dance contest. Kasama sa uring ito ang mga pang-angkop, pangatnig, pang-ukol, at pananda. Ang pang-angkop ay tulad ng mga na at hulaping ng. Ang pangatnig naman ay katulad ng mga kaya at o sakapati. Sa pang-ukol ay katulad ng mga sa, tungkol, sakay, ayon sa o ayon kay. At ang huling uri ay ang pananda na tulad ng mga ay, si, ang, ng, sina, ni, nina, kay, kina. Muli ako si Joanna Marie Dimonino, isang magandang araw sa lahat at maraming salamat sa pakikinig.